Ngayong araw naman mga mare at pare, ginawa na nga po namin ng masisilungan ng mga aso dito sa Pulong Malaki dahil nakakaawa talaga sila kapag umuulan. Pinakain na nga rin po namin ang mga aso dito dahil hindi nga po namin sila napuntahan nung nakakaraan dahil naging busy nga po kami at lumakas nga po ang hanging amihan. Hi guys! Another day, another mini vlog na naman ang buhay namin dito sa isla at ngayong araw nga pala ay pumalaot na naman kaming dalawa ni Buyok dahil magpapakain na naman po kami ng mga aso. Igagawa na nga rin po namin sila ng masisilungan mga mare at pare dahil nakakaawa naman talaga sila lalo na nga kapag umuulan. Sakay na nga agad itong si Oranggi sa bangka naming malaki mga mare dahil natatakot nga siya at baka mamaya maiwan na naman po siya. Nadaanan pa nga namin tong si Kuya Jopay na napakasipag at may daladala pa nga siyang water lily dahil nagkakarpahan nga siya. Siya na nga yata ang pinakamasipag dito sa aming nayon kahit malalaki nga po ang alon talaga namang pumapalaot. Pagkarating nga po namin sa Puloy, sinalubong na nga po agad kami ng mga aso at nag-akyatan pa nga sila dito sa aming bangka. Ilang araw kasi namin silang hindi napuntahan dito sa Pulo mga mare kaya siguro sila ay mga gutom na gutom na. Naging busy po kasi kami nitong nakakaraan at isa pa ay naglalakas nga po ang hanging amihan kaya naman bang hirap nga pong pumalaot. Eto nga mga mare at nangunguna na nga po itong si Blacky sa pagkain at hinayaan nga lang po namin siya ni Buyo. Dati nga po ibang laki nitong si Blacky pero ngayon ay medyo namayat nga po siya ng kaunti dahil siguro wala nga po siyang mapagkakain dito. Isa't isa nga po ay nagpupuntahan na dito sa aming lunday ang mga aso at kahit nga po sila'y lumangoy at mabasay okay lang po sa kanila basta lang sila'y makakain. Hindi na nga po magawang ilapit ng aking Buyok ang aming lunday doon sa pangpang mga mare dahil kahit nga dito sa malayo talaga namang nilalangoy nga po siya ng mga doggy. Parang kakaunti nga po ang mga asong kumakain ngayon mga mare at hindi nga po namin alam kung nasaan na nga po yung iba. Madami na nga po akong nababasa at nagtatanong sa comment section kung kamusta na nga daw po ang mga aso dito sa Pulo mga mare at ngayon nga lang po kami nakapag-update. Dala-dala na nga rin po ni Buyok dyan yung 3 tolda at mga tali na ilalagay nga po namin dito para may masilungan nga po sila. Madami nga pong basura dito sa kabilang part ng pinagagawaan namin mga mare dahil ito nga po ay napapadpad kapag may malalaking alon. Medyo masangsang na nga rin po ang amoy ko dito mga mare pero okay lang basta sa mga aso go 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 pa rin. Siya nga po pala mga mare meron nga po nag-donate sa atin ng 3 tolda at naawa nga po daw siya sa mga aso lalo na nga kapag umuulan wala nga daw pong nasisilungan. Nag-donate nga rin po si ma'am ng 40 kilos na dog food mga mare kaso nga lang hindi nga po namin nadala dahil ngayon pa nga lang po ang dating noon. Kaya naman maraming salamat po at shoutout po kay Ma'am RPJ Aesthetics at pwede ba mga mare pasalamatan po natin siya sa comment section. Tunay nga po may malasakit siya sa mga dog at may puso dahil talagang nag-PM pa po siya sa amin para lang makapagpadala. Sa totoo lang talaga mga mare hindi po talaga kami namimilit at humihingi ng tulong sa mga tao dahil nahihiya po kami ni Buyok. At kung ano lang po yung nakayanan naming ipakain sa mga aso yun lang po ang aming ipapakain sa kanila. Pero kung mag-PM man po sila sa amin ng ibig sabihin ay desidido po silang tumulong at kusang loob po nila yon kaya naman hindi nga po kami tumatanggi. Pero hanggat maaari nga po mga mari huwag pera ang ipapadala sa amin at pagkain at mga gamit na nga lang po ng mga aso dahil ayaw po namin magka-issue ng aking Buyok pagdating sa pera. Tinulungan ko na nga rin po ang aking Buyok sa pagbubuhat nga po ng mga kahoy para mas mapadali po kami. Ito nga pong mga kahoy na ginagamit namin dito sa silungan ng mga aso mga mare ay pinagkukuha nga lang ng aking Buyok sa pangpang dahil napakarami pong kahoy na inaano dito. Igagawa na nga rin po kasi namin sila ng papag na nakahang mga mare para meron nga po silang matulugan. Habang nangunguha nga po ang aking Buyok ng mga kawayan sa pangpang mga mare, ako naman ay pinagtatanggal ko nga po yung mga sukal na nandito nga po sa may paligid. Sabi ko nga rin po sa aking Buyok mga mare, lilinisin din po namin ng mga kalat dito sa paligid kapag kumalma na nga po at nag-iinit na ang panahon. Sa ngayon po kasi mga mare, bang lakas pa talaga ng hanging amihan at kahit nga linisin namin ito ay babalik at babalik pa nga rin po ito. Ko mga mare, bandami nga pong higad ang dumikit sa aking damit dyan at sa aking leeg pero sabi ko nga sa aking Buyok ay okay lang basta sa mga aso ay go 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 pa rin. Pagkarating nga po ng aking Buyok mga mare, bandami na nga pong daladalang mga kawayan kaya naman ayan at inumpisahan na nga po niya ang paggagawa ng papag at pagpuputol nga po dito sa mga kawayan sa silungan po ng mga aso. Tawa nga ako ng tawa sa aking Buyok ng mga oras na yun mga mare dahil sasaglit pa nga lang kami dito sa may pulo bandami na nga po agad niyang nagagawa at sabi ko nga ganyan po ang gawang pulido. Hindi na nga po siya nagdala ng martilyo at ng pako dahil tinali na nga lang po niya itong mga kawayan. Kung hindi nga lang po malakas ang hanging amihan baka nakalibot na nga po kami dito sa pulo sa pagkukuha nga po ng mga kawayan na pwedeng gamitin dito. Sinalansan na nga po ni Buyok ng maayos sa mga kawayan na pinagpuputol niya mula malalaki papaliit mga mare para maayos nga daw pong makahiga ang mga aso. Kinulang pa nga po kami sa kawayan kaya naman sabi ko nga sa aking Buyok sa susunod na nga lang po kami manguha at ipagtatali po muna niya itong mga
ginagawa niya. Dahil mga luma na nga po at babad sa tubig itong mga kawayan na nakuha ng aking buyok mga mare. Kaya naman ayan, habang nanonood nga po ako sa kanya at nakaupo, bigla nga po kaming nalaglag. Tawa nga ako ng tawa sa aking buyok dyan mga mare at sabi ko nga sa kanya ay napakawaso nga po ng kanyang gawa. Kaya naman agad na nga rin po siyang naghanap ng matibay na kawayan na ipapalit nga po doon sa nabali. Nakalimutan nga naming magdala ng pagkain at inumin ngayon mga mare at sabi ko nga sa aking buyok ay kung kailan marami nga kaming ginagawa tsaka pa namin nakalimutang magdala. Nakalimutan ko rin kasi mga mare na buntis pala ako at mayat maya nga pala ako nagugutom. Diyos ko tay. Naisipan nga rin po ng aking buyok na lagyan ng pangalan nitong Tolda mga mare para naman may pagkakakilanlan at hindi nga po makuha ng iba. Sana nga po kung may makakita dito wag na nga po nilang pag-interesan dahil para nga po ito sa mga aso. Mabuti na nga lang talaga mga mare at may pang-spray pala kami sa bangka kaya naman ayan at may nagamit nga po ang aking buyok. Inilagay na nga rin po namin dyan ang pangalan na nag-sponsor ng Tolda at ng dog food mga mare na si Ma'am RPG Aesthetics, pati na nga rin po ang pangalan ng aming page. At dahil gutom na nga rin po kami ng aking buyok no mga oras na yan at nauuhaw na nga rin po kami mga mare kaya naman hindi nga po namin natapos ang silungan ng mga aso. Kung kailan naman kami pauwi mga mare ay bigla naman bumaba itong si Oranggi at nagpahabol-habol pa nga dito sa aking buyok. May ugali nga pong ganyan si Oranggi mga mare, kung kailan nga po kami paalis na ayaw na ayaw nga pong sasakay sa bangka kaya naman hinahayaan na nga lang po siya minsan ng aking buyok. Kaya minsan nga mga mare naiiwan nga po siya pagka kami umaalis dahil ayaw po niyan sasakay sa bangka. Kagaya nga po niyan mga mare, pauwi na nga po kami at bang lakas po ng hangin ng mga oras na yan at ayaw po niyan sumakay sa aming lunday kaya naman napilitan na nga si buyok na iwan siya sa bangka. Kaya naman mga mare, kung nakarating nga po kayo hanggang dito sa dulot, kung nagustuhan nyo nga po itong video na to, ay baka naman pa-heart at pa-share at syempre pa-follow na rin po. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood.